natin ang Vincent Calyada. Ito po ba yun? Surprise kilig? At simulan natin guys. Vincent Calyada. Yung white po ay para kay para kay Rachel. So wala na daw pong ganito. So halos yung same price na lang po yung ating binili. Na sabi din po ng ating buting sponsor. So ayan, muli po ma'am, salamat po sa pinabot niyo pong biyaya para kay Rachel and Ruel. At ito na din po yung hinihintay niyo mga kalingap na tatanungin po natin. Bale, naghanda pa akong 8 question sa kanila at yun po yung sasagutan nila, no? So, ayan, abangan nyo po kung ano mga sasagutin nila, no? Mga sasabihin nila doon sa ating tanong. So, ayan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube Rol Cipriano, shoutout sa iyo. Sige po, ibinaliwala. Sige po, babalik po natin yan mamaya. channel, ako po si Vincent Calyada. Please like and share po ng aking mga videos and don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos. Kalingap si Ruel and Rachel. Bro, kamusta na kayong dalawa? Kamusta? Ayo. Okay lang naman. Ayos lang. Okay. Marami naghahintay kasi dun sa part 2 ng interview ko sa inyo. So ayan. Sis Laila, shoutout sa Sis Laila, Denmark at si Rolly Cipriano. Sige po, next time po ano natin ibang Eto na. Walo lang yung tanong. Pinagandaan ko talaga to. Sa'yo muna, Ruel. Kamusta pagbablog mo? Siyempre, may Guys, paalala lang po, hindi ko pa po napapanood to. Bawal po spoiler. Wag kayong magbabanggit guys. Hindi ko po alam to part 1 ba to? Part 2, heart talk with, part 2 ba to? Part 1? Tama ba? Part 1 daw to part 2, heart talk with Ruel. Tama ba guys? Part 2 na daw. Okay, part 2 na po yan. Sige. Tama ba, Play natin to guys. Kiliw Agwa, shoutout sa'yo. nakikita naman sa ating channel. Okay naman, may mga natutulungan tayo. Siyempre, may mga achievements and proud lang ako kasi nga may plano ako noong Webes. Nasa Friday, Pwede pakiusapan natin ng Mardy, mag-guest sa sa Rochelle, pakantahin natin doon guys. Ang Mardy pakantahin natin yung Mardy sa debut ni Rachel. Malay natin guys, pwede naman yan dalawa si Cindy tsaka si Mariano. yung kay Boy Saging, yung pinabahayan ko, ma-turnover yon. Tapos Saturday, feeding program. And Ito na naman yung gusto ko kay Rachel, Hindi nagbabago yung tingin niya kay Ruel. Ito yung mga ganitong tingin, Ever since, panoorin niyo po lahat. Guys, pasasya na po. Panoorin niyo lahat ng vlog ni Rachel tsaka ni Ruel. Kahit nung unang-una, si Rachel ganito pa rin tumingin kay Ruel. Ganto. Hindi na nagbago. No? Sunday ngayon, rice distribution. And masaya ko kasi nga nagawa ko yun. Wow. Oo. Proud ako sa'yo, bro. Salamat. Kasi bro, nagagawa mo yun kahit alam kong pagod ka na. Kasi di mo inisip yung pagod. Ang inisip mo makapasaya ng tao. Tama ba ako? Siyempre, tumpak. Ito naman sa'yo, Rachel. Kamusta ang pagbablog mo? Ay. Ayos lang po. Hindi nga din po ako nakakapag-upload kasi nga busy sa school. Busy sa school. Pero pag tapos na po yung gawain ko, na-edit po ako at na-upload ko agad. Good. Para meron. Tama yan. Basta tuloy-tuloy mo lang yung pagbablog mo, Kasi malaking bagay yun sa pamilya nila. At Ruel, alalayan mo din siya, sa pagbablog niya, At alam ko naman hindi mo siya pababayaan. Oo. So, ito na yung pangalawang tanong. Para sa'yo muna, Ruel. Yan nyo guys, kakausapin ko po Mardy. Para pag nag-debut, pero hindi ko po mapapromise pero pilitin ko pong kausapin ng Mardy. Pakantahin po natin yung Mardy sa Rochelle. Pag nag-debut si Rachel. Pwede po yun. I-request po natin. No? Sino-sino ang pinasasalamatan mo sa buhay mo? Sa buhay ko, siyempre unang-una doon, yung Panginoong Diyos. Amen. Kasi hindi naman tayo magiging ganito, wala tayo sa kinatatayuan ko ngayon kung wala Ate Laila, hello Ate Laila. Shoutout sa'yo. ang Panginoong Diyos. Kaya first, top priority talaga ang pasalamatan. Second, yung pamilya ko na sumusuporta sa akin, unang sumuporta sa akin bago yung mga viewers natin. Kaya napapasalamat po ako sa pamilya ko. Third, sila Kuya Bal, Kuya Bal Kalingap Rob, Ate Edna Vlogs, and the Kalingap community or Kalingap family. Kasi nga, di po din ako magiging Roel of Malala kung di dahil kay Kuya Bal, at di pa mabubuo ang Rochelle kung di dahil sa iyo, bro, at kay Kalingap Rob. Kaya Ulitin natin guys for 100 times para sa mga basher. Ito guys
palagi po nagpapasalamat si Ruel kay Kuya Bal at sa lahat ng kalingap. No, iba ini-issue eh. Ulitin ko lang na guys, baka hindi nila maalala. Lagi nila kakalimutan. Hindi daw ang Rochelle daw, hindi daw kalingap. Mga loko-loko, no? Ulitin ko lang to guys, pasensya na po para malinaw. Third, sila Kuya Bal, no? Ayan, Kuya Bal, Kalingap Rob, Ate Edna Vlogs, and the Kalingap community or Kalingap family. Kasi nga, di po rin ako magiging Roel of Malala kung di dahil kay Kuya Bal, at di pa mabubuo ang Rochelle kung di dahil sa iyo, bro, no? At kay Kalingap Rob. Kaya Kita mo, hindi mabubuo ang Rochelle kung hindi kay Kalingap Rob. Oh, pero iba, ano, pinupuna. Ano? Pero ang di nila alam, ang inaaway na lang si Kalingap Rob. Kasi si Kalingap Rob po ang gumawa ng love team, Rochelle. Si Kalingap Rob po ang gumawa niyan. Ngayon, pag inatake mo ang Rochelle, inaatake mo din ang Kalingap. Bakit? Siyempre, yung creator niya nang binabanata mo. Di ba? nagpapasalamat po ako. Lastly, sa ating mga solid viewers, wala din pong saysay yung ating mga upload or walang buhay yung channel natin kung wala dong manonood. Kaya lahat, no, konektado. Lahat thankful po ako. Sa'yo naman, Rachel, sino-sino ang pinasasalamatan mo sa buhay mo? Siyempre po, unang-una si God. Amen. Kasi kung hindi po dahil kay God, hindi rin po tayo mapupunta sa ganito. Kasi nakaplano po. Tapos, syempre nagpapasalamat din po ako sa sa pamilya ko. Katulad nga po ng sinabi ni Roel. Tapos sila Kuya Bal po, sila Kalingap Rob po. Tapos kayo po, syempre, kasi na-scout niyo po kami, nagkaroon po kami ng ganito. At napunta po kami sa ganitong pamumuhay din po. Tapos yung napunta kami din sa social media, nakilala ng lahat. Tapos, syempre po, sa mga solid supporters po na sumusubaybay sa amin. Tapos, Okay guys, ma-post ko lang, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sponsor at tumulong po sa darating na sa darating po na October 14 and 15. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sponsor, sa lahat ng mga kalingap na talagang, at syempre sa mga sila Trending Pia, sila Ma'am sila Ate Laila Mendoza, lahat po ng saludo po ako sa inyo. For October 14 and 15, God willing po, kita-kits po tayo doon. yun po, lahat na po. Lahat po, pinapasalamatan ko. Okay. Ito, pangatlong tanong. Sa'yo naman, Roel. Gaano ka-importante sa buhay mo ang pagbablog? Pagbablog. Pagbablog. Malaking bagay talaga sa akin. Kasi nga, dito kumukuha ng yung pang source of daily living. Kasi nga, plano ko talaga noon na yun, i-pursue ko yung pag-aaral ko. Okay. And masaya naman ako kasi nga nakapagtapos ako. And then dumating itong ganitong opportunity, yung pagbablog, and alam ko na talagang may potential dito, no? Yung makakita ka talaga na makakatulong ka sa pamilya mo at the same time makakatulong ka sa mga nangangailangan. Kaya malaking impact sa buhay ko ang ganitong pagbablog. Nice. Basta So, lumalabas talaga guys, ang priority talaga ni Ruel ngayon is yung kanyang pagbablog. Kasi, kumaga naintindihan ko naman din siya eh. Kasi alam nyo guys, one time din to dumating sa point. Pero, maganda rin advice ng mga ibang mga fans na kumuha siya ng exam. No? At least, mawala man ng YouTube if ever, no? Meron siyang pasado yung kanyang pagiging teacher, no? Tama, no? So, maganda rin yung advice. Pero tama, ako naintindihan ko naman si Ruel. Sa point na to, maganda rin mag-focus siya sa kanyang pagbablog. Kasi sabi niya, source of income niya ang pagbablog. So, makikita natin dito na talagang siya, family-oriented. Hindi dahil mukha siyang pera. Baka sabihin mukha siyang pera. Hindi po. Lumalabas talagang family-oriented siya. At the same time, ito na nga yung pinaka-source of income niya, no? Itong pag-YouTube. Kaya, natatawa lang talaga ako sa iba na pilit sinisiraan si Ruel, saka si Rachel, ang Rochelle, no? Parang talagang gusto nilang alisin ang Rochelle sa kalingap. Lahat ng, pati yung mga dumedepensa, no? Shoutout sa lahat ng mga Rochelle reactor dyan na dumedepensa, mga nagmamahal, no? Because of you guys, no? Malaking part talaga yon. Kaya lang sabi ko nga, sa lahat ng mga Rochelle na sumusupport, sabi nga ni Rachel, laban lang. Tama naman yun. At dito nakita ko si Ruel, talagang, siya family-oriented. So, bihira ka makakita ng gantong lalaki na talagang ang focus niya at napaka-practical niya. Tutusin guys, kung ako ganito, alam naman natin ang teacher, maliit ang sahod sa Pilipinas. Kaya sabi mo cum laude ka, real talk lang guys.
Pero sa YouTube guys, daig mo pa engineer, daig mo pa doktor, daig mo pa kapitan ng barko pag kumita ka sa YouTube. Yun nga lang, sabi ko nga, mag-exam pa rin si Ruel kasi ano siya, cum laude siya. Maganda pa rin na mag-exam siya. So let's see guys, no? Pero ako nakikita ko talaga, kumbaga naka-focus talaga si Ruel sa pag-YouTube, which is good, no? Yun nga lang, may mga inggit-pikit. Tuloy mo lang. Tuloy-tuloy lang, syempre. Ayun, Denmark Paderan, nagsabi na yan si Ruel na kukuha siya ng board exam noon pa. Ba't di pa ngayon sundaw? Oo, tama naman. Kasi ako, totoo lang guys good din yung ginawa ni Ruel, practical. Kasi kung, kunwari, sikat siya ngayon sa YouTube, biglang titigil niya, sayang po. Tataan nyo po sa YouTube, weather lang yan. Totoo po yung weather lang. Hindi po sa lahat na pagkakataong sikat ka. Habang sikat ka, grab the opportunity. Build your, mag-build ka na agad. Mag-save ka ng pera, 50%. No? Pag kumita ka sa YouTube, 50%. Tabi mo, i-save mo. Normal po yung practical po. Aminin natin sa hindi sa mga teachers sa Pilipinas. Alam natin maliliit ang sahod sa teacher ng Pilipinas. Depende sa di ba? Kaya meron mga teacher sila, nag-Hong Kong. Nagkakasambahay sila kasi maliit ang sahod eh. Siyempre, kung ako naman kay Ruel, mas pipiling ko na mag-YouTube muna kung ako tatanungin guys. O maging source of income, makakatulong ka talaga. At sa akin, wala namang mali doon. At abangan natin sa mga nagtatanong kung kukuha siya. Sabi nga ni Denmark, kukuha naman daw si Ruel. No? Sipagan din, no? Yes. Wala namang trabahong madalian, walang instant Yes, na tama. trabaho. Kaya Ruel Villanueva at si Paul Ami TV, bro, shoutout sa'yo, pasensya na po. dito mukhang nasa trabaho ka din, no? Oo. Mukhang nag-i-employ, mukhang Mahirap may lalo. employer ka din, Oo. na talagang kailangan bumangon, kailangan magkaroon ng Sumikap. content o kailangan Ikaw naman, Rachel, gaano ka-importante sa buhay mo ang pagbablog? Una, Gaano ka-importante? Gaano ka-importante si Ruel sa pagbablog mo? nung una parang wala pa kasi hindi ko pa po alam yan. Tapos ngayon po ng sobrang halaga po pala. Kasi makakatulong dito sa pang-araw-araw nyo. Siyempre sa ibang tao din po. Para makapaghatid po ng tulong din po. Kita nyo? Narinig sinabi ni Rachel doon? Ito hindi pinapanood kasi. Kaya ang problema sa iba, ang mga basher, hindi pinapanood si Rachel eh. Sinabi niya ni Rachel dito para makatulong. Tingnan nyo guys family niya. Kaya natatawa ko dun sa sinabing ko loko na yun. Naalala na naman kita eh. Ayun na sana kitang maalala, kaya lang natatawa ko naalala kita eh. Pinatitigil si Rachel sa pagbablog. Akala mo naman kaya ibigay yung sahod ni Rachel sa YouTube. Pasahuran mo lang to pasahuran mo to ng mga 300 to 500,000 Then patigilin mo, pwede ka magsalita. Pero kung wala ka nang maambag sa buhay nito, patigilin. Naalala tuloy kita. Mapala desisyon ka. Sana magbago ka ha. Magbago ka na ha. Anyway guys, tuloy na natin to. So nakita natin dito na si Rachel po, ang focus niya talaga, sabi niya nung una, parang wala lang. Kasi hindi niya pa nakikita yung sahod niya eh. Pero for sure, nung nakita niya sahod niya, naintindihan niya, napakahalaga ng YouTube. Malaki ang sahod na ito guys eh. At the same time, sabi niya, for family niya at makatulong. Yun ang hindi nakita ng mga basher. Ang nakita lang nila si Rachel, maganda. Kainggit sila. Pero hindi nila nakita na si Rachel Morales Matubang ay gusto rin tumulong. At walang masama doon. At nakita naman natin eh. Ibinalik niya eh. Ibinalik niya yung tulong niya eh. Di ba? Kaya sabi natin maliit o malaki to at least tumutulong. Hindi niya yung pera na yung pinaghirapan niya yun. Sa buhay mo ang pagbablog? Nung una parang wala pa kasi hindi ko pa po alam yan. Tapos ngayon po ng sobrang halaga po pala. Kasi makakatulong dito sa pang-araw-araw nyo. Siyempre sa ibang tao din po. Para makapaghatid po ng tulong din po. Kita mo? Saan nakakita? Karamihan sa ibang YouTuber, hindi iniisip ang ibang tao. Iisip mo, pag kumita ka, usually iniisip mo sarili mo. Pamilya mo. Natural yun eh, pamilya mo eh, pag kumita ka eh. Saan ka nakakita, vlogger, iniisip ibang tao? Saan ka nakakita, iniisip ibang tao? O yung mga kay Rachel, nakita mo mga muka, ang papangit eh.
Pero tanungin mo, ikaw ba naisip mo ba yung naisip ni Rachel makatulong sa iba? O bakit pang babalahura? Puna ka ng puna kay Rachel. Sabi niya, wag isumbat gaya ni Miss Trapal, Queen Trapal. Akala mo may ambag. Ano ka naman ambag eh? Minsan alam niya guys, may ibang Pilipino mayabang. Di ba baby boy, mayabang ibang Pilipino? Naging ninong o kaya ninang lang sa kasal. Ninong o kaya, oy ninong ko yan. Kaya nahuli siya sa kalsada. Sir, lisensya nyo, may violation kayo. Di mo ba ako kilala? Di mo ba kilala? Ninong ko si Maganto. Sabi niya, ninong ko si Maganto. Baka di mo kilala. Ninong ko si Maganto. Nahuli pala sa kanya, si Maganto. Hindi niya kilala. Huli siya. Totoo yun guys. Si Maganto po nang huli sa kanya. Hinuli siya sa traffic violation. Hindi niya alam si Maganto pa yun nang huli sa kanya. Pero anong meaning ko? Ang meaning ko po, mayayabang ibang Pilipino. Porket ninang lang siya, ninong lang siya, Nicola po, mayabang na. Parang, entitled na siya sa lahat ng opinion. Kumbaga, dala-dala niya yun. Ninang ako, ninong ako, pakailan mo, sino ka ba? Masano ka lang naman Bago ka lang sa bago ka lang sa kalingap mga siga Bago ka lang sa kalingap, ninang ako, ninong ako. Parang pero wala kang karapatan. Kahit ninang ka o ninong ko, wala akong pakialam sa iyo. At wala kang karapatan kay Rachel. Hindi mo buhay yan. May magulang yan, huwag pakialaman. Hindi porket na-solve na kalingap, hawakan niyo sa leeg. Tarantado kayo Sobra kayo kay Rachel Sige, subukan nyo. Mga tarantado kayo. Yayabang nyo. Sobrang halaga po. Okay, ito naman. Pang-apat na tanong. Si Rachel. Natatawa ko sa mga pangit Pangit na ugali Rachel naman ang una. Oo. Ito naman Rachel. Saktong-sakto bro. Dito na tayo sa palalim ng tanong. Ay, grabe. Ano ang kinakatakot mo sa buhay mo? Nakakatakot ko. Yung, yung sweet. magkamali. Magkano? Why? Bakit nasabi ni Rachel ito magkamali? Bakit? Natural na magkamali. Bakit masasabi to Rachel? Pero may mga tao talaga nagkakamali. Sige. Siyempre po baga kapag halimbawa merong napangakuan mo tapos hindi mo nagawa. Parang hindi na sunod yung gusto. Oo. Parang doon ka natatakot. Natatakot po. Pero normally talaga sa isang tao, nagkakamali talaga. Nagkakamali. Pero doon ka matututo sa pagkakamaling yun. Kaya, di ba? So, ayun naman para sa'yo, bro. Para sa akin, saan ako, ano ang kinatakutan ko? Sa buhay mo. Siyempre, sa Alam niyo guys, pasensya, puputulin muna natin bago si Ruel, Nakita ko dito kay Rachel yung pressure. Yung pressure na magkamali. Bata pa kasi, normal lang to Bata pa siya Rachel, hindi pa siya nakaka-experience sa labas. Hindi tulad natin, matatanda, may edad na. Na-experience na natin yung magkamali, paano natin ma-overcome. Pero dito nakikita ko kay Rachel, siya pressured siya sa mga tao nakapaligid. Lalo yung mga puna ng puna. Yung puna ng puna, pero hindi mapuna ang sarili. Pinupuna si Rachel. Puro ka viral. Ba't si Rachel ang kinokontent mo? Puro ka viral. Ba't si Rachel ang kinokontent mo? Saka si Ruel. Sino sa atin ang mo ang views? Kayo ang mo ang mga views. Naknang. takutan ko. Sa buhay mo. Siyempre, sa buhay ko. Yung unang-una doon, mawala Basahin nga natin ito. Sabi ni Ma'am Ala, binabasa ko ito Trapal Queen, hinahanap niya ang sahod ni Rachel sa YT kasi naghintay siya na surprise si Rob. Huwag kasi mag-expect ng return. Mali yun. Actually guys, ito real talk lang. Magbigay man si Rachel kay Rob, magbigay man o hindi kay Rob, walang problema dun. Sabi sa akin ni Rob, tinanong ko si Rob, bro, gusto ko magbigay sa'yo, sabi ko. Alam sagot ni Rob sa akin? Sabi ko kasi, gumaano ako sa inyo ginagamit ko yung video mo, sabi ko, nire-react kita.
Ito, kausap ko si Kalinga Prab. Ano sabi sa akin ni Kalinga Prab? Kuya, sabi niya, kay Papa na lang, kay Kuya Bal na lang. Ganun kabait si Rab. Hindi po si Rab. Totoo po to guys. Nasa Singapore si Rab. Kausap ko siya. Sinabi ko, Rab, magbibigay ako sa'yo, gusto ko magbigay. Ano sabi ni Rab? Kasi sabi ko, kasi parang, syempre, as respect sa kanya, nag-react ako ng Edrica sa kanya, ng ibang mga content niya, magbibigay kay Rab. Ano sagot ni Rab? Kay Papa na lang po. Kay Papa na lang. Kaya si Rab, alam niyo si Rab guys, magbigay ka kay Rab o hindi. Basta tumulong ka kay Kuya Bal. Gustong-gusto niya yun. Alam mo ni Rab yun. Si Rab ay mapagmahal sa kanyang tatay. Pag sinabi niya, Kuya, kahit hindi na, ibigay mo, basta si Papa, tulungan nyo. Ganun po yun. Si Rab po mabait yan. Ang hindi mabait yung mga nakadikit. Yung mga nakadikit. Entitled. sa mga Pinoy toxic culture. Mga tawag nila diyan, may mga padrino. Basta padrino, oy, kumpare. Kumpare mo lang si General, mayabang ka na. Hindi ka naman General, no? Minsan hindi ka naman General, pero maangas ka. Bakit? Kasi kahit sabihin mong ka lang kulokoy ka, pero kaibigan ang tropa mo, General, ay matapang ka. O bakit kaibigan ko yan? Huwag mo ko awayin, kaibigan ko to. Ano ko to? Kumpare ko yan. Huwag kang aangas. O. Di ba pag nahuhuli sa kalsada, pag may violation, di mo ba ako kilala? Ninang ako Ninang ako ng presidente ng Pilipinas. Gago ka. Tandaan mo yan. Inggit-pikit ka. Inggit-pikit. Mga basher na katulad nyo. Pag-inggit-pikit. Basher ka. That's a Pinoy toxic culture. Kung alam mo tama sinasabi mo, daanin mo sa logic, daanin mo sa katwiran, daanin mo sa aral. Huwag kang mag-aangas sa lalaki may balbas. Wala o pakilak at ninang ka, aninong ka. Kahit sino ka pa, Poncio Pilato ka, tarantado ka. Yan, Marzano, puro kay kilig. Oh, sabi nyo, ayaw nyo ng kilig. Oh, ngayon, hindi nakilig to. Oh, baka umangal kayo. Marzano, balik ka na lang sa kilig. Kilig ka na lang. Marzano, kilig ka na lang. Huwag ka na umiyak na kami. Hindi na namin kaya. Huwag ka na kilig-kilig ka na lang. Magsumbong ka pa, wala akong pakialam. YouTube to, wala akong pakialam sa YouTube. Magtawag ka ng mo. Tuloy na natin to guys, baka umiyak na. Wala yung tiwala ng mga taong malapit sa akin. 'Di ba? Kasi kung mawala yung tiwala nila sa akin. Ay, shoutout kay Ma'am Teresa Hertzberg. Welcome to si special member. Basahin ko lang to guys, pasensya na po, post natin. Sabi nga ni Sedal, ibalik niya ng 3 times ibinigay ni Trapal Queen para manahimik lang. Oh, tama yun. Ana Hanley, tapos sinisi niya si Ruel at Morales family na kaya daw siya na bash siya mga Rochelle fans. Pagsabihan daw ni Ruel ang mga fans na hindi siya bash, kapal na mukha niya. Paano ka na? Walang alam sa sa ano ba to? Ano to? Pinag-aralan namin sa P6. No? Tandaan nyo guys, ito yung tissue. No? Tissue to. Kunwari, tao to. Sabi ni Ma'am Annie, Ma'am Teresa Hertzbruch, pasensya mama, mali po yung ko. Ma'am Teresa, salamat po sa Diyos sa being member sa channel ko. Ngayon po, ito guys, papaliwanag sa inyo. Sabi ni Ma'am Ana Hanley, sinisisi niya si Ruel at Morales family kasi binabash daw siya ng Rochelle fans. Pagsabihan daw ni Ruel mga fans na hindi siya mabash, kapal na mukha niya. Baka sinabi ni Ma'am Ana, ito guys, P6. Ito po tissue to. Yung tissue, hindi po gagalaw yan kung wala ang ginawa. Kunwari, ito yung hindi to gagalaw kung hindi ko siya binangga.
So, gagalaw siya kasi binangga ko. P6 to eh. So, gagalaw siya. Ngayon, bakit hindi ka ibabash? Ibabash ka kasi ginagalaw mo si Rachel. Pinupuna mo si Rachel sa si Ruel. Kung ayaw mo mabash, huwag mo silang gawing topic. Nag-YouTube ka pa. Hindi pa pwede yun. Unfair yun. Puna ka ng puna, Rochelle ka ng Rochelle, Rachel ka ng Rachel, Ruel ka ng Ruel, at ayaw mo mabash. Oh. Huwag kang mag-react dun sa mga ginagawa ni Rachel sa ni Ruel. Wala mang babash sa'yo. Saan ang kukote mo? Asan ang kukote mo? Unfair eh. Si Rachel pwedeng pagsabihan, pwedeng punahin. Kayo bawal. Kasi ninang ka, kaya ninong. Mano po ninong, mano po ninang. Ay, nako. Sa inyo, ayaw nyo ng kilig ngayon. No? Ngayon, ginising nyo yung katawang lupa ko. Paiyakin ko kayo. Ayaw mo palang mabash. Puna ka ng puna kay Rachel. O yung mga defender ng Rochelle defender, ha? Hindi nyo naman kaya eh. Magsumbong ka pa, nga ka. Magsumbong ka, walang pakialam. Paalisin mo ko. Paalisin mo ako. Mag-react ako kahit wala ako sa kalingap. Pag napaalis mo ako, kaya ako mag-react kahit wala na ako sa kalingap. Paalisin nyo ako. Subukan nyo. Subukan nyo paalisin ako. Nawala na doon Ambot sa inyo. yung pagmamahal, nawawala na doon yung kanilang bali yung mga pangako, yung hindi nila ako kapag katiwalaan, di ba? Ang hirap nung ibalik ang tiwala. Tama. Kaya gusto ko Galang guys, pasensya na, papuso ko. Sabi ni Walden Mamalak, paano hindi mababash? Tuwing nagla-live siya, puro parinig sa Rochelle. Hindi maganda lahat ng nag-comment doon sa live niya, puro basher ng Rochelle. O, kaya pala eh. Shoni Albanyo. Sabi ni Walden Mamalak yun. Shoni Albanyo, they are good for each other. Ruel will not be Ruel right now if there is no Rachel, so as her. Kaya they are for keeps. She will be Mrs. Rachel May Morales. Matubang, just watch them and be happy na lang. paano, andun pa rin yung tiwala. Sabi ni Ella Suntag, sinabi pa ni Ninang, lalaos daw ang dalawa. Sabi pa ni Ninang, ang iban bubuhay sa vlog. Siya daw kahit hindi mag-vlog, buhay siya. Alam nyo guys, baka may matapaan tayo, no? Pasensya na po ako. May nagko-comment lang ako. Sinabi pa ni Ninang, lalaos daw ang dalawa. Alam nyo ba guys, malapit na kami alam niyo sa mga basher ng Rochelle, malapit na po kami mag-celebrate ng overexposed at nakakaumay. Marami nagsabi niyan, overexposed, nakakaumay. Mag-iisang taon na po. Nasaan ang overexposed at nakakaumay nyo? Oh, wala akong inaaway dito Pero di ba, ang daming sinasabi, overexposed, nakakaumay. Oh, nakita mo, yung pa rin ang topic, si Ruel at si Rachel. Akala ba nakakaumay, overexposed? Ba't yung tinatopic? Sino napapahiya? Ang napapahiya ba ang Rochelle? O napapahiya kayo? O nang pinuna ko? Asan kayo? Kayo yung sasabi na overexposed, nakakaumay? Kalokohan yan. Mag-iisang taon na yon, magse-celebrate nga kami, overexposed siya, nakakaumay. Manood kayo. Isang taon. Tingnan natin, di ba? Mag-isang taon na yung overexposed sa nakakaumay. Anday pa rin nanonood. Kaya huwag niyo paniwalaan yung guys. Haka-haka lang nila yon. Pero syempre, hindi ko naman sinasabing hindi sila malalaos. No? Pero hindi sila nakakaumay. Si Nora Honor, tsaka si Pip, gustong-gusto pa rin ng mother ko eh. Hindi siya nauumay. Nakakaumay lang yan sa mga taong ayaw. Nauumay ka kasi ayaw mo. Pero pag gustong-gusto mo, kahit matanda ka na, wala nang Rochelle. For example, matanda na tayo. At may asawa at anak na sila, hindi na sila love team, totoong buhay na sila. No? Couple na sila, may family na sila. Sila pa rin ang laman ng puso natin. Ako, tingnan nyo, Margel, nasa akin pa rin. Yung Mardy, gusto ko pa rin sila. Kahit wala na sila,
Hindi na sila, wala na sila sa prime ng kasikatan. Gusto ko pa rin sila. Yung mga nagsasabi ng overexpose, saan nakakaumay, ayaw nila nun. Aminin nila sa sarili nila. No? Tama na guys, baka maraming umiyak. No? Andun pa rin yung pagmamahal. Siyempre, papakita din natin through actions. Kaya, yan ang tinatakutin. Okay. Oh, sinong mauna? Siya, ulit. Number 5. Bato pick. Bato, pick kayo. Yan, sige. Bato, bato, pick. Ay, cute. Bato pick. Okay, number 5. Number 5. Ano ang ayaw mo mawala sa buhay mo? Ayoko mawala. Ano po, Perap ng perap ang tanong natin ha. Siyempre po, yung pamilya ko. Pamilya. Saka yung mga taong nasa paligid ko. Okay, ikaw bro. Ano ang ayaw mo na mawala sa buhay mo? Siyempre, yung pamilya ko. Yung mga malapit sa buhay ko. Ito, no? Si Rachel, no? Grabe makareact. Tingnan niya, guys, ha? Nag-react siya doon, no? Tingnan mo, ha? Siyempre, yung pamilya ko. Eh? Yung mga malapit sa buhay ko. Yun din. Ah! Sabi ni Romel, syempre yung malapit sa buhay ko, sabay tingin kay Rachel, tando na yung palo. Ang sweet no? Ulitin natin yung palo. Ito na naman yung palo ni Rachel, oh. Pamilya ko. Kinilig, oh. Yung mga malapit sa buhay ko. Ayan, tingnan niya guys, titingin siya kay Rachel. Yun din. Ah, pinalo, alam na. Alam na sino yung malapit sa buhay. Kilig, Sarap. Ano? Ulitin natin yung portion na yun. Grabe yun, ha? Pamilya ko. Yung mga malapit sa buhay ko. Yun din. Ha? Ano? Ako panalo! Paano ba yan? Paano ba yan? Ako panalo, ang git-pikit. Mga malapit sa buhay ko. Yun din. Ah, Ano? Para sa akin, no, unang-una doon kasi na dito ako nanggaling sa pamilya ko. Yes. Ayaw ko talaga mawala. ay, grabe. Sabi Ariel Alavila Gracia. Pasasya na po, ah. Ang dami niyong comment, guys. Baka magtampo kasi iba sa akin. Hindi ko na nababasa. Pasasya na po, ah. Sabi Ramon Labrador, natawa ko dun sa magsabi si Rachel Morales daw, Rachel Morales malalag na. Ay, ganun ba? Vicky Pagal, di lang nila matanggap until now sikat pa rin kahit na-stop ang serye nila noon at lalong sumisikat dahil mga totoong tao sila parehas appreciated at very humble. Ate Laila, hello Ate Laila. Geraldine Ismael, ay lucky na lucky nga kami pag walang upload sa YouTube, TikTok at FB, di ba? Marife Lorenzana, salute Marzano, Wow Life, RC Supreme, Below Thinking, Amazing Janus, Lorin TV, MJ, Hapina, Miss Life, Trinipia, Malu de Los Santos. Sabi ni Boss Rolly, alam na this idol, nga Diba? Yes. And second, yung mga taong nagmamahal sa akin, no? Isa na ito alam ko na minamahal niya ako. And syempre sa ating mga viewers, no? Ayaw ko talaga. Sabi niya, alam ko. Isa na ito alam ko na minamahal niya ako. And syempre sa ating mga viewers, no? Ayaw ko talaga. As long as, no, kakayanin ko, talagang gagawin ko yung paraan para talagang di mawala yung tiwala nila or hindi nila ako makakalimutan. Okay, bato-bato pick ulit. Pang-anim na tanong. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bato. Pick. Ay! Okay. Ito na. Ganda ng paganda ang tanong natin. Sino ang mga taong mahal mo sa buhay? Ito na. Sino ang mahal mo sa buhay? Unang-una doon. Kaya mahal ko sa buhay. Yeah. Siyempre, una doon yung pamilya ko. No? Kasi, kaya nga nagsusumikap ako. Para sa Sumikap ako makapagtapos sa pag-aaral. Kasi mahal ko sila. Oo. No? Gusto ko ibalik. Hindi naman siya obliged or hindi naman mandatory na kailangan mong magbigay sa pamilya. Thinking, shoutout. Pero sa pangalan na respeto, no? Yes. O utang na loob yung buhay mo sa kanila. And guys, nagpapasalamat po ako sa mga hindi nag-skip ng ads. Sobrang salamat po. Ma'am Elena, Polandaya, shoutout po sa lahat ng mga hindi nag-skip ng ads. Sobrang salamat po talaga sa inyo. Grabe kayo. No? Nag-give back ako sa kanila. Siyempre, yung mga nakikilala ko ngayon, sila talaga yung mga... Di ba alam niyo na yun? Dapat kailangan sabihin kasi ano yun di ba? Tanong ko. Ano yun?
Ano yung tanong? Sino ang mga taong mahal mo sa buhay? Ay, mahal ko sa Di ba pamilya? Sino pa? pamilya. Ay, sabihin ni Ruel eh. Kanina na Uy, ano siya, natetensa siguro. Ano pala? Ang hirap na ito guys eh, yung sabihin mo kung sino. Mahirap na talaga to. Totoo yan guys. Yeah. Kanina na Uy, ano siya, natetensa siguro. Ano, palalim ng palalim eh. Ba't yung nakakagal ko? Bro, nagpatalo kasi. nananahimik yung kanina. Sige, okay. So, balik ka. Sino ang mga taong mahal mo sa buhay? Bukod sa Sige, pamilya. una yung pamilya ko. Pangalawa doon, yung nagmamahal din sa akin. Sino? Sino? Diba? Sino? Andun yung mga viewers, supporters. Siyempre, Ay, sabihin eh, no? Binibitin ni Ruel. Okay, sige. Okay na yun, pag ganun lang. Ikaw naman, sa'yo naman, Rachel. Sino ang mga taong mahal mo sa buhay? Ano po? Pamilya ko. Pamilya mo? Tapos yung mga taong nasa paligid ko. Sino? Lalo na yung mga nagmamahal sa akin, na nagbibigay advice, Grabe, ano? at iniisip yung kalagayan ko. Oo. Iniisip yung kalagayan ko, sabi niya. Pusugan ko din. Tama yung sinabi niya na pamilya. Kasi yung pamilya, kung wala sila, wala din tayo dito. Diba? Tama, dapat mahalin natin ang pamilya, lalo na ang mga magulang natin. Kasi isa lang magulang natin, Nakapansin ko talagang mukhang pinagandaan nila, no? Kasi para sila nakapula, oh. Yung interview, no, guys, no? Para sila nakapula. di ba? Gaano kahalaga sa'yo? Ano muna? Bato-bato pick. Bato, pick. Bato, pick. Ito na, pang-pitong tanong. Hanggang 8 lang naman to. Ano, kinakabahan ako siya. Kinakabahan siya. Gaano kahalaga sa'yo si Roel? Ay naman, wala nang kawala to. Gaano kahalaga sa iyo si Ruel? Ah. Grabe, ano? Gaano kahalaga sa'yo si Roel? Uy, paganda ng paganda. Pwedeng secret na. Pwede secret lang. Hindi kailangan sagutin eh. May feeding program sila. Ganun ba ba? Sige po. Sige, Ma'am Chen Balot. Sobrang halaga. Sobrang alaga. Paano mo ikukumpara? Sa anong bagay? Po, na parang sa pamilya ko po. Wow. Kasi pag pamilya, ibig sabihin, mahal na mahal mo yan. Halang mahal. Kaya pala naka-red. Okay, salamat po. Salamat, Talagang mahalaga sa iyo ang pamilya mo. Ayoko po yung tipo, ayoko po na, syempre po, baga may sinusunod tayo sa pamilya natin. Oo. Na bawal mag-cheat. Bawal bawal mo itong gawin kasi rules to. Parang ayoko pong gawin yun. Ayoko pong magkamali. Tsaka ayoko pong masira yung tiwala. Okay. Bro, sa'yo, gaano kahalaga sa'yo si Rachel? Sobrang Grabe tingin ni Rachel doon, ano? sobrang malaking halaga talaga. Grabe yun, mabigat yun. Sabi niya, tinanong siya ni Vincent kung gaano kahalaga si Rachel. Sabi ni Ruel, ang unang word na ginamit niya, sobra. Tingnan niya, guys, Si Rachel. Sobrang malaking halaga talaga. No? Kasi nga, Grabe. sa dami-dami yung mga nami-met na mga babae, talagang kay Rachel yung humanga, yung ibang paghanga talaga, yung talagang hindi mo siya hinangaan dahil maganda, talagang hinangaan ko siya dahil sa kanyang panloob na ugali, di ba? Nakikita naman natin yan sa So malinaw talaga, no? Kaya kung titignan nyo, guys, no, mas paniniwalaan ko si Ruel. Kasi sinabi niya kanina, yung word na sobra, matindi yun, no? Sinabi niya, sa dami niya nakilalang babae, si Rachel talaga yung iba, yung naramdaman niya, no? So makikita mo talaga si Rachel, mas kilala ni Ruel. Kaya yung mga naninira kala Rachel, huwag niyo napansinin, guys, mas paniniwalaan ko si Ruel, Sabi niyo, sa dami-dami ng babae, kay Rachel niya talaga nakita. Sa kay Rachel niya lang naramdaman. Para sabihin ng isang lalaki, mahal ka niya. Hindi nila kailangan sabihin ng directly na mahal ko siya, mahal kita, walang ganun, guys, Pero kung titignan mo yung mga sentence nila, nung sinabi niyang sobra,
No? Tapos yung sinabi niyang sa dami ng mga babae nakilala ko, sa kanya ko lang naramdaman. Yung ganung words guys, hindi naman nila kailangan na magsalita eh. Yun lang, sapat na sa akin yun eh. Na mahuhuli mo na mahal ni Ruel si Rachel. Saka si Rachel, makikita nyo sa kanya habang pinagsasalita si Ruel, inaabangan niya yung sagot ni Ruel eh. Talagang tititig siya tapos kikiligin. Kasi syempre iba kasi yung pag mahal mo yung lalaki. Tapos inaabangan mo yung, ano yung sasabihin niya. Masarap sa pakiramdam ng isang babae yun eh. Kita niyo yung reaction dito ni Rachel. Dahil sa kami panloob. Kaya lang guys, ulitin ko po ah. Yung talagang Tingnan niyo mukha ni Rachel dito. Focus natin kay Rachel ah. Para maniwala kayo. Yung reaction dito ni Rachel, makikita mo na talaga kinikilig siya sa sinasabi ni Ruel. No, feel niya yung sinasabi ni Ruel dito. Ulitin natin to guys ah. Siya na po. halaga talaga. Tingnan niyo yung reaction ni Rachel dito ah. Bro, sa'yo, gaano kalaga sa'yo si Rachel? I-zoom natin si Rachel guys. Tingnan si Rachel kung ano yung reaction niya pag si Ruel nagsasalita. Sobrang malaking halaga talaga. No? Kasi nga, sa dami-dami kong mga namimit na mga babae, talagang Ganda ni Rachel, haba ng hair, sa dami-dami na nakilalang babae. Si Ruel bumaksak sa kanya, lupet. Ganda nun guys, haba ng hair. Sabi nga namin, ang haba ng hair, di ba baby boy? Baby boy, saka baby boy. Di ba? Haba-haba ng hair. kay Rachel, yung humanga, yung ibang paghanga talaga, yung talagang hindi mo siya hinangaan dahil maganda. Talagang hinangaan ko siya dahil sa kami panloob na ugali, O, di ba? di ba? No? Minahal kita hindi lang dahil maganda ka. Minahal kita sa taglay mong pambihira. Yun yung kanta ni Ruel. Tignan niya guys. Ulitin natin ha. Ulitin natin to ha. Talagang hinangaan ko siya dahil sa kami panloob na ugali, di ba? Nakikita naman natin yan sa nakakahalubilo niya personally, di ba? Talaga kung ano siya sa vlog or sa Ulitin ko lang guys. Pasensya na po. Maganda yung sinabi ni Ruel doon. Hindi ko pa kakawalan yun. paghanga talaga. Yung talagang hindi mo siya hinangaan dahil maganda. Hindi ko siya inangahan dahil maganda siya. Minahal kita hindi lang dahil maganda ka. Minahal kita hindi dahil mahinhin ka. Minahal kita sa taglay mong pambihira. Pasok, Ruel. Talagang hinangaan ko siya dahil sa kami panloob na ugali, di ba? Panloob na ugali. Para sabihin ng isang lalaki, minahal kita dahil sa panloob mong ugali. Mabait ka. Masama lang siya sa mata ng mga basher. Pero sa mata ni Ruel, minahal niya si Rachel hindi dahil maganda. Minahal niya dahil maganda ang ugali. Ang panloob ang importante. At totoo yun. Totoo yun. At alam ng mga fans, ako guys, hindi ko ay binibilog. Alam nyo sa sarili nyo kung totoo sinasabi ni Ruel. At ako naniniwala, totoo yung sinabi ni Ruel. Minahal niya to, hindi dahil maganda, no? Dahil sa taglay niyang pambihira. Ano yun? Yung pagkataong loob ni Rachel ay napakabait. Or mabait, no? Nakikita naman natin yan Sabi nga nila, sana all. sa nakakahalubilo niya personally, di ba? Talaga kung ano siya sa vlog or sa mga videos, ganon din siya natin totoong nakilala. Kaya malaking halaga. Siyempre, no, kung pinapahalagan ko si Rachel, dapat pahalagahan ko din kung anong decision niya, kung ano yung priority niya. Kaya support Ganda nun ah. No? Pinapahalagahan pa rin talaga ni Ruel yung priority. Si Rachel pa rin na nagde-decide. Tignan niyo guys, ang ganda ng sinabi ni Ruel dito. Oh. no, kung pinapahalagan ko si Rachel, dapat pahalagahan ko din kung anong decision niya. Oh. Ito yung ano, gentleman. At yung sinasabi nilang gentleman tong lalaking to. Bakit? Sabi nyo, pinapahalagahan ko si Rachel kung ano yung desisyon niya. Ito yung maganda sa lalaki. Hindi siya makasarili. Lagi niyang iniisip yung kapakanan o yung desisyon. Napaka-importante ng desisyon guys, lalo sa may relasyon. Kapag may karelasyon ka, ang lagi nasusunod, yung isa lang. Hindi kita tagal. Never. Marami akong kilala, hindi tumagal. Kasi siya lang ang nasusunod. Pero si Ruel, bilang lalaki, napaka-gentleman, sinabi niya rito,
Pinahalagahan niya ang desisyon ni Rachel. Ito ang lalaki. Ito ang isang lalaki na nagmamahal. Kasi pinahalagahan niya ang decision making ng taong mahal niya. Yung priority niya. Kaya suportahan Sabi nga ni dito ni Vincent. Vincent din kung anong decision niya, kung ano yung priority niya. Yes, sabi ni Vincent. Kaya suportado ko siya doon. Wow. Alright. Thank you ha. Ito pinakalas. Bato ba topic? Last na to. Ay, last na. Bitin. Topic. Bitin. Paano ba yan? Ito na pinakamaganda. Dapat medyo mahaba ang ano. Paano mo ingatan si Rachel? Paano ko ingatan? Paano mo ingatan? Gandang tanong Magandang tanong. No? Galing sa matalinong tao na si Vincent Calyada. Shoutout si Boss Vincent Calyada. Ang ganda ng tanong. Di ba parang may mga bagay na, di ba po? Oo. Paano? Para sa akin, mukhang baso. May baso dyan. Yes. Di ba? Sa mga mall, nilagay doon. Baso? Walk slowly or handle it with care. Kasi nga, pag nabasag yun, Yo. charge sa'yo. Mukhang sa, din, ganito kay Rachel din. Galing. Talagang nawakan ko Alright. siya. Looks like a glass, diba? Kung mabasag yun, mahirap na ibalik. Hindi na siya pwede na buuin ulit. Kasi nga may mga bakas na. Kaya pinapalagan ko siya na talagang pinaparamdam ko na talagang totoo ako. Committed ako. Wow. Faithful ako. Talagang, hindi naman siya true words lang. Gusto ko talagang mafe-feel niya from the heart. Wow. Ang sarap sa pagramdam nun Ganda niya, no? Actually, nahanap ko sa Bible kung ano yung marupok na sisidlan. Actually, meron po sa Bible yan Sinabi ni Ruel na kinumpare niya sa baso. Yung baso kasi madaling mabasag. Kapag hindi mo hinawakan or hindi mo inhandle with care, mababasag yon. Ganon niya inano si Rachel. No? Sa Biblia, sa unang Pedro chapter 3 verse 7, gawin din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala na pakundanganan ang babae, naggaya ng marupok na sisidlan o babasagin. At tama yung si Ruel, agree ako doon. Biblically yung sinabi ni Ruel doon. Parang ako yung kinilig dun ito na, Rachel. Ulitin natin yon, agree ako doon. No, sinabi ni Vincent, para kayong kinilig. Tingnan yung reaction ni Rachel doon. Ma'am Laila, shoutout po. Sincerity of giving. Oy, nawala. Binilit mo, ma'am, sayang. Ang galing na sagot ni Dudong, Hamida Mononto. Hamida Mononto, iba talaga galing Dudong, sobrang bait niya sa mga magulang niya, tapos sobrang lambing niya sa taong minamahal niya. Hindi naman siya true words lang. Gusto ko talagang mafe-feel niya from the heart. Wow. Ang sarap sa pagramdam nun Parang ako yung kinilig dun ito na, Rachel. Last question para sa'yo. Paano mo ingatan si Ruel? Dapat medyo mahaba pang word. Kasi last night Yeah. Ayun. Sincerity of giving is giving without expecting in return. Agree ako, Ma'am Laila? Agree. Hindi man sa ginagaya kita. Sweet Teka lang guys, pasasya na po Dun ito na, Rachel. Nakita nyo guys yung reaction ni Rachel doon na pag ganun siya Pag ganun siya Sweet na, tignan niya. Gusto ko talagang mafe-feel niya from the heart. Wow. Ang sarap sa pagramdam nun Parang ako yung kinilig. Ayan kinilig si Rachel Kinilig siya Ito yung yung gesture na madalas na ginagawa. Hindi niya napansin gumanon siya. Kinilig to. Dun ito na, Rachel. Last question para sa'yo. Paano mo ingatan si Ruel? Dapat medyo mahaba pang word. Kasi last night Yeah. Hindi man sa ginagaya kita. Iba naman. Cellphone din yan, di ba? Yung tiwala. Ah. Yung tiwala lang. Tiwala. Ayoko mawala yun. Kasi kapag nawala yun, wala na lahat. Hindi Tama. na may babalik yung dati. Yes. Tama. Yun na yun? Yun na yun. Simple yun guys. Sabi niya, tiwala. Sa iba, parang simple pero malalim to. Ulitin natin guys Tingnan nyo guys Sinasabi to ni Rachel, seryoso siya. Tingnan nyo maigi yung mukha niya, yung gesture niya, at paano niya sinasabi itong point na to. Tingnan nyo guys kung gaano siya kaseryoso. Yung tiwala lang. Ayoko mawala yun. Kasi kapag nawala yun, wala na lahat. Hindi na may babalik yung dati. Yes. Pag yung tiwala na wala na lahat. May napansin ba kayo doon? Ulitin ko guys may papapuna ako sa inyo. Tingnan nyo Seryoso niya sinasabi to from with bottom of her heart. Tingnan nyo guys Napaka-sincere niya sinasabi. Ulitin natin. Wala na lahat.
Si Lola nakikinig, oh. Ay, Lola Maria, nakikimarites si Lola. Nandun, oh, sa tabi, oh, nakikinig. Pakinggan niya. Ulitin natin, guys. Pasensya na po, Ulitin ko lang. Yung tiwala lang. Tiwala. Ayoko mawala yun. Kasi kapag nawala yun, wala na lahat. Yung tiwala, pag nawala yun, wala na lahat. Hindi na may babalik yung dati. Yes. Hindi na maibabalik yung dati. Anong meaning nito, guys? Pag ang isang babae, ibinigay ang tiwala. No? Ibinigay ang tiwala ng babae sa'yo, sa isang lalaki. Ibig sabihin, sinasabit niya ang sarili niya. Kung ano yon kay Rachel, hindi ko alam. Ibig sabihin, kapag ang isang babae, binigay niya ang buong tiwala niya sa isang lalaki. Ano ibig sabihin nun, guys? Buong buhay niya. Talagang, parang sinasabi dito ni Rachel, I submit myself to Ruel. Yun nga lang, yung tiwala huwag mawawala. Kasi mawawala lahat. Baka sinabi niya lahat, mawawala lahat. Kasi ibinigay niya yung lahat. Napansin niyo, guys, yung logic? Hindi mo sasabihin na pag yung tiwala, mawawala lahat. Kasi sinabi niya lahat kasi ibinigay niya lahat. Ano yun? Yung pagmamahal niya. Ulitin natin to, guys. Simple to pero malalim to. Ulitin natin. Wala na lahat. Hindi na may babalik yung dati. Yes. Ulitin natin, wala lahat. Ulitin natin. Kasi kapag nawala yun, wala na lahat. Wala na lahat. O Rachel, bakit mo sinabing lahat? Bakit mo sinabing lahat? Kasi ibibigay niya lahat. Ibibigay niya lahat. Kung ano yun, di ko alam. Either money, emotion aspect, syempre una sa lahat, pag-ibig. Kapag nawala ang love, wala na lahat. Kasi sinabi niya, mawawala lahat. Kasi bibigay niya lahat. Mahal niya si Ruel. Hindi man niya sabihin yan directly. Baka sinabi ba ni Rachel, mahal niya si Ruel? May narinig ka ba? O, di natin narinig. Pero, sa by sentence, sa actions, the way na sinabi niya to, alam mong mahal niya si Ruel. Mahal niya si Ruel. Hindi kailangan ba sabihin? Yung pipi nga, di nakapagsalita eh. Pero napapadama ng pipi na mahal niya isang tao. Hindi nila sabihin sa atin na mahal nila isa't isa, pero alam natin na mahal nila isa't isa. Yung sinabi ni Rachel, pag nawala ang tiwala, mawawala ang lahat. Kasi ibibigay niya lahat kay Ruel. Mahal niya si Ruel. This is only my opinion. Nasa inyo na kung paniniwalaan niyo ako. Basta ako, nag-react lang naman ako. At hindi ko naman sinasabing totoo tong sinasabi ko. Kung ayaw manood, wag ka manood. Diba? Hindi na may babalik yung dati. Yes. Kaya nga, pakinggan natin sinabi ng mga fans. Baka sabihin nyo, tingnan natin kung may agree, disagree. Ana Hanley, yap, kaya may puntahan talaga sila maging successful sila kasi si Ruel, ang pera sa kanya valuable, tapos nag-isip siyang future sa maging pamilya niya. Ako dyan sa kanila. Sabi ni Rose and Trust, Faith and Love, agree. Gina Peralta, hello sa Marzan, shoutout sa Reyna ng Game Says, good night USA time. Yun, say po ma'am, hello ma'am. Shawnee Albanyo, kasabihan daw sa guy, if she is caring and loving sa mother niya at sa mga babaeng kapatid, he is a good person at he will be a good husband. Agree ako dito ma'am, ang ganda na ito ma'am, gusto ko to. Yan o, takot daw silang magkamali o mag-cheat. Ay, di ba? Sabi ni ma'am, agree si ma'am Emma Lucas, sino pa? Rosita Roblora, siguro Mars, 100 times ko napanood. Yan, hindi man ako nauumay. Siyempre, ma'am, mahal mo siya ang Rochelle eh. Hindi ka mauumay. Mga nauumay lang dyan, mga ayaw sa Rochelle. Jasmine Rico, kapag nawala ang tiwala, mawawala na din ang love and respect. Pag kasi may tiwala, nandyan ang love. Tama yun, no? Ang matatalino, tingnan nyo guys, matatalino kayo eh. Matatalino ang Rochelle fans. Matatalino. Sobra. Grabe, ano? Diba? Yung iba, akala nila puro kilig-kilig lang eh. Hindi nila alam may matutunan ka dito sa Rochelle. Hindi ka lang marunong magkutkot. Kukutkutin mo lang siya, ihima-himayi mo para maintindihan mo ang Rochelle. Kapag pinagana mo ang inggit-pikit, hindi mo sila makikilala.
Hindi mo makikilala si Rachel. Hindi mo makikilala si Ruel at hindi mo maiintindihan na napakaganda ng sinasabi nila. Inggit-pikit ka lang talaga. Di ba? Play natin to, guys. Yun na yun. Yun na yun. Teka lang, Marilyn Talibong, halatang in love sila sa isa't isa. Yung live kahapon, kilig kami na patawag ni Ruel kay Tatay Risa, may I love you pa. Ay, uy, nako, nalaman ko na. Ay, nako, Ma'am Lani Gonzales. Oy, thank you po. No? Tama sa Marsa, alam natin na mahal nila is sa isa't isa. Agree? Totally, marami kasi nagre-request itong kwentuhan natin sa inyong dalawa. So ito na yun. At di lang yun, meron sa inyong pinapabot yung buting sponsor. Salamat po. Napapabot sa inyong tig 3,000 kayo. Grabe. Ah. And then meron sa labas. Kung makikita nyo sa labas na nakabalot doon para sa inyo. Para sa inyo yun. Tara, punta natin. Ay, grabe. So yan. Grabe. Ano bro, kailangan pang, dapat may ano tayo, may pang-open. Ito. Yan, ito para sa iyo. Ano yan? Oo, dapat buksan mo bro. Ano to? Ah, ito, dining set. Ang laki? Oh, yan. Tulong kayo. O baka ano, Oo nga, meron sa live, nag-I love you late ka bro, Marzano. Ah, ganun ba? Hindi ko alam eh. Next time po, react po natin yun. yan. Yan, tulong kayo. Tulong. Ang laki naman nito. Ano ba to? Tao to? Ang laking tao na ito. Yan. Yan ay para sa inyo ha. Tao ba yan? Oh. Dapat may ano siguro, may kutsilyo. Wow. O dandaan. Para sa iyan bro. Sana makita lang. Oh. Ang laki. Yan. Ano, rep? Ano? Sa buhay ko. Ito ba rin yung pinapangarap mo? Yun. Ayan na mga kalingap. Makita ko na sa... Yun. Yan. Baka may laman pa. And then ito bro. Ay, grabe. Ito naman kay Rachel. Rachel, ikaw magkano nito? Para sa iyo ito. Hindi mo no. Grabe pagkabalot. Ala, grabe. Oh, tama naman si Ma'am Lucy, no? Tinatawagan ng papa niya, si Tatay Reza ng papa ni Ruel, ano? Ay, natawag ni Ruel si Tatay Reza na as papa. Wait lang. Oh, what ito mo? Lagay ng damit. Yan. Ah? Alright. Sa likod. Wow! O, binagay lagay ko sa ng kulay damit. ng bahay nyo, ha? Oh, gandahan. Ay, kinira na po yung kaon. Ang laki, oh. Right? Grabe, ang laki naman niya. Deliver talaga dito. Oh, okay na. Ginawantag ko. So, ayan, di lang yun, bro. Kasya Ay, ka pinatabot dyan. sa inyong tig 3,000 kayo. Ay, grabe. Salamat po, no. Para sa iyo, Roel. Deposit mo po And then na. para sa iyo. Yan ay galing po from anonymous sponsor. Para sa inyo yan. At matagal ko nang pinapabot yan sa inyo. Siyempre busy kayo. Sabi ko, priority nyo yun. Pag may time lang, doon lang tayo magkakaroon ng Sakto pabablog. nga yun, di ba? Yes. Although may mga event po, talagang ito, magbibigay tayo ng, magdalaan tayo ng oras, no? Konting oras para kay Bro Benson kasi minsan lang siya ganito, yayaya ng vlog. Yan yung guys, yung nagsasabi naman ang Rochelle fans magugulo. Sabi lang nila yon para masira ang Rochelle. Hayaan nyo lang sila. Kaya bigyan natin ng oras. No? At masinsinan po yung vlog na yun. Yan, panoorin nyo po at huwag nyo i-skip yung ads at saka panoorin nyo hanggang dulo. No? Siyempre, no? Kasi ganito, may pa-surprise, no? Salamat po dahil tinapos niyo po ang video na ito. Yes. Yan. Alright. Ayan, salamat po sa lahat po ng Rochelle fans. Yan. Hindi naman na namin maisa-isa. Lahat ng grupo, no? Na talagang nagbuo. Sobrang dami. Tsaka Yes. Yung mga nagtatagpo ng mga grupo, samahan na sumusuporta po sa amin. Yung layunin po ay makasuporta sa Team Rochelle. Salamat po sa inyo. Na-appreciate po namin inyong effort, no, inyong suporta sa amin through moral, support, financial, o kaya socially. No. Thank you so much. Bro, sobrang tuwa ako sa inyong grupo sa Team Rochelle kasi marami kayo napapasayan tao. Patuloy nyo lang yan na maging mabuting tao, itakot sa Diyos at ituro nyo sa mga taong tinutulungan nyo na maging mabuting tao at maging mabuting halimbawa kayo ng mga binata at dalaga at Sila lang ang magulo kasi wala na yung idol.
Sabi ni Rowena Vera, nabasa ko po Pasensya na. Sigurado maraming kikiligin dun sa Ayun guys, alam niya po, totoo lang po, ako nalulungkot din po ako sa pagkawala ng yung love team ng Edrica. Support po akong Edrica eh. Pero hayaan na natin sila, huwag kayo magsalita ng hindi maganda sa kanila. Support lang tayo, love lang. sinagot nyo. Thank you Mama Rowena Vera, shoutout po. Isa na ako doon. Salamat bro, salamat. Angels. Thank you Rachel. And, ingat kayo palagi and God bless sa inyong dalawa. Siyempre, hindi natin palalampasin sa tanghaling tapat. Ito po ay inyong ulam. No? I hope ma-enjoy nyo itong awitin na to. Itong awitin na to ay para sa lahat ng mga Rochelle fans. At paulan natin ng Blue Heart. Salamat sa Diyos sa lahat naman nagmamahal sa Rochelle. Sana'y huwag kayo magbago. Ipakita ninyo ang totoong suporta at mahalin natin sila. Ang awitin ito ay para sa lahat ng Rochelle fans. Alright. Bakit ba nung ika'y aking nakita, puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. Sa tuwing ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip kundi ikaw lagi. At sinubukan kong ika'y kalimutan. Kahit anong gawin, di ko makakayanan. Pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Shout out to all Rochelle fans and Kaligap. Alright. Hanggang sa araw na sinabi ko sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko. Itong nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito, sinta, ay di na maglalaho. Pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Pangarap ko'y nabuhay, mundo ko'y nagkulay. Pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Sigaw natin guys, Rochelle lang ang sakalam. Wala nang titibag sa pagmamahal ng Rachel at Ruel of Malala. Mga inggit pukit, bahala sa buhay ninyo. Basta kami, I love Rochelle. Kaya kayo mapapala sa buhay kung palay kayo puna ng puna. Diba? Puna kayo ng puna. Sabi nga ng mga fans, Rochelle lang sa kalam, Sir Marzano TV. Basta kami, alam namin nagmamahalan sila. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Pangarap ko'y nabuhay, mundo ko'y nagkulay. Pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan,
pinapansin. Hindi ako nagagalit sa'yo, pagkat alam ko na ang iyong damdamin para sa'kin. Hindi mo lang alam ang aking nadarama pagkapiling ka. Anyway guys, maraming salamat sa Diyos. Kailangan mo na po magpaalam at pasensya na kay Rolly Cipriano. Baka hindi ko mariya kasi parang sa SY ata yung music nila, pero hanapin ko yon next time, Rolly. Pero maraming salamat po sa Diyos sa lahat ng mga Rochelle fans. Sana love lang at laban lang. At hayaan na po natin ang mga basher. Sa panahon ngayon ng dami-daming inggitero, pipiliting kasiraan pag ikaw ay umasenso. Mga taong Kung nakikita natandaan nyo po guys, maraming inggitero sa paligid. At maraming salamat po sa Diyos. At supportan po natin palagi si Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at Ate Edna. At maraming salamat sa Diyos guys. At hanggang dito na lang po. At try ko po i-react po ng mag-upload na lang po ako ng mga live nila. At maraming salamat sa Diyos, and to God be the glory guys. Bye-bye! Ikaw na lang ang katabi.